Noong 1970, isa mahahabang tila ang inaabot ng mga Soviet sa mga walang laman na gasolinahan. Nawala ang tinapay sa grocery. Nag-ipon ng supply ang mga elite. At matapos ang ilang buwan, bigla ring naglaho ang bansang 70 taon nang umiiral. Ngayong linggo, inaasahan ng mga Ruso na mangyari ulit ang parehong bagay. Ganon nakalala ang sitwasyon. May babaeng Ruso na nagsulat sa social media. At ito ang una kong karanasan ng pagbagsak ng bansa. Sa mga nakakita sa pagbagsak ng Soviet Union, pwede nyo ba akong turuan kung anong karaniwang ginagawa sa ganitong sitwasyon? Kasi alam nyo, simula kahapon, may ginawa ang Ukraine na halos walang naniwala na posible. Napabagsak nila ang pinakamalaki, pinakamalalim at pinakaprotektadong oil refinery sa Rusya. Dahil sa pag-atake, higit kalahati ng kapasidad ng bansa sa pagre-refine ay hindi gumagana. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung paano tinamaan ng Ukraine ang target na 2,500 kilometro o humigit kumulang 1,500 milya mula sa kanilang hangganan. Kahit alam ng Rusya na paparating, ngunit hindi pa rin naprotektahan. Ang lihim na pakikipagtulungan sa CIA na nagpalala sa mga pag-ataking ito at kung bakit pati ang mga karaniwang Ruso ay literal na bumibili ng mga kabayo dahil hindi naabot kaya ang gasolina. May ilang Ruso na naghahanda sa posibleng pagbagsak ng bansa. Kung tama sila, nasasaksihan natin ang kasaysayan na nauulit. Ako si Sam at ito ang Business Basics. Simulan natin sa ginawa ng Ukraine. Para maintindihan kung bakit mahalaga ang pag-atake kahapon, kailangan mong malaman ano ang inaasahan at sinasabi ng mga Ruso sa publiko at ano ang hindi nila mapigilan. Kita mo, 4 na araw pa lang ang lumipas, isang sikat na Russian war blogger ang naglabas ng opisyal na babala sa kanyang mga taga-subaybay. Sinabi niya na ang susunod na target ng mga Ukrainian ay ang refinery na ito, ang pinakamalaking refinery sa Russia. Tinatawag itong Omsk Refinery. Ipinaliwanag niya kung bakit ito ang susunod na target at binanggit na malayo ang Omsk sa frontline. Pero ito pa rin ang pinakamahalagang target ng Ukraine. Kaya tiyak na susubukan nila itong atakihin. Pakinggan ninyo. Ang mapanirang tawag sa mga Ukrainian ay may layuning pasabugin ang aming Omsk Refinery. Kailangan natin itong pigilan, putik. Dapat i-lockdown ang Omsk Oblast na may 4 na layer ng seguridad. Kung tamaan nila tayo, kalahati ng gobyerno dapat makulong. Walang kwentang mga gago. Ano pa hinihintay nyo? Kailangan pa bang sabihin sa inyo ng presidente ang lahat? Meron bang marunong magdesisyon dito? Para saan pa ang lahat ng mga ministeryong ito kung wala naman sa inyo ang kayang magdesisyon para sa sarili ninyo? Nandiyan lang kayong lahat, naghihintay na may magsabi mula sa itaas kung ano ang dapat ninyong gawin. Nagbago na ang panahon ng hangganibang bansa. Nandiyan lang ang kalaban, naghihintay, at balang araw tayo naman ang tatargetin nila. Nagkataan na sila ng mga concentration camp para sa atin. Sinasabi ng mga Aleman na masasakop nila ang Kaliningrad sa loob ng 1 araw. Kukunin nila ang Kola Peninsula. Ano pa ang hinihintay ninyo? Kailangan natin unahan ang mga demonyong yan dahil plano nilang umatake sa 2027. Hindi na nga nila ito itinatago pa. Protektahan ang presidente ng Rusya, kundi yari tayo. Sana swertihin kayong lahat. Kung matyaga kang sumusubaybay sa digmaan, alam mong darating ito. Kung alam ito ng isang Russian war blogger, isang random na tao sa Russia, sigurado akong alam din ito ng militar ng Russia. At alam din ito ng militar ng Ukraine. Ito talaga ang kanilang estratehiya. Ito ang estratehiyang gamit nila nitong mga buwan at siguro noon pang nakaraang taon. Ganito ang ibig kong sabihin. Sa simula ng buwan, naglabas ang militar ng Ukraine ng graphic na nagpapakitang napatumba nila ang halos 43% ng kapasidad ng pagre-refine ng Russia. Pero may isang mahalagang kulang dito. Hindi pa natatamaan ang pinakamalaking refinery sa Russia. Lumabas rin ang graphic na ito sa simula ng buwang ito. Ngayon, ayos na yon. Heto ang ibig kong sabihin. Kahapon, isang makasaysayang araw para sa sandatahang lakas ng Ukraine. Dahil tinamaan nila ang pinakamalaking refinery sa Russia. 25 kilometro mula sa Ukraine at 1,500 milyo ang layo. Mahalagang tandaan na 25 kilometro ang ginagamit na sukatan ng lahat. Pero ito ay mula lang sa hangganan ng Ukraine, papuntang refinery na ito. Sa totoo lang, hindi ganun kalawak ang nasasakupan ng puwersa ng Ukraine sa silangang hangganan o sa silangang teritoryo na kontrolado ng Russia. Kaya malamang na lumipad ang drone na ito ng higit pa sa 1,500 milya. Gayunpaman, ang refinery na ito ay 8% ng kapasidad sa pagre-refine ng Russia.
natalakay na natin na 43% ay hindi gumagana. Kung isasama pa, hindi pa tiyak kung gaano kalaki ang bahagi ng refinery na hindi gumagana. Pero halos 50% na ito. Malaking issue ito sa Russia, habil nagkakaroon na sila ng kakulangan sa gasolina. Tinatawag pa ito ng ilan bilang refinery bingo. Tinatarget ng mga Ukrainian ang lahat ng refinery sa Russia. Dati, nang tinamaan ng karamihan, pero ngayon lang natamaan ang Omsk. Ibig sabihin, ang 11 pinakamalalaking refinery sa Russia ay nasa target na ngayon ng mga drone ng Ukraine. Mahalagang banggitin na halos lahat ng refinery na ito ay ilang beses nang tinamaan. Ibig sabihin, maaring mangyari rin ito sa Omsk. Sigurado akong hindi ito magiging madali, lalo na kung dagdagan pa ng Russia ang air defense sa lugar na ginamit ng Ukraine. Kahit magawa ito ng Russia sa ibang refinery, hindi pa rin nila napipigilan ang mga drone ng Ukraine. Kung ipagpapalagay nating magpapatuloy ang ganito, ibig sabihin, ang Omsk refinery, kahit may natitirang unit na gumagana pa, malamang ay mawawala na rin sa operasyon sa lalong madaling panahon. Ngayon, may mga reaksyon at video clip mula sa mga taong nasa paligid ng refinery na nag-record ng mga pangyayari habang nangyayari mismo. Una, nakakatawa dahil nakita ng lalaki na nasusunog ang refinery at agad niyang naisip, "Uy mga pare, nakuha na rin nila ang refinery natin. Pumunta na kayo sa mga gasolinahan at magpakarga dahil magiging magulo ang sitwasyon," ayon sa kanya. Pakinggan ninyo. Nasusunog na ang refinery. Official na ito. Huwag pansinin ang mga flare stack. Ito ang dapat ninyong tingnan. Mukhang tinamaan nila ito mga 10 minuto na ang nakalipas. Wala akong narinig dahil malayo ako. Pero kitang-kita ko ang lahat mula rito. Kaya huwag kang mag-aksaya ng oras ngayon. Lahat ng may sasakyan na nanonood, pumunta na sa gasolinahan. Lalo na ngayon na inalis na nila ang limitasyon sa mga jerrycan na yung araw. Kung di mo pa alam, na yun na, kulin ang mga jerrycan, pumunta sa gasolinahan at bilhin ang pinakahuling patak ng natitirang gasolina. Ngayon, seryoso na ito. Totoo talaga. Magiging grabe na ang pila. Problema, hindi ko nadala ang jerrycan. Naiwan ko sa garahe. Matatagalan akong makarating doon na yon kasi malayo ang garahe. Kaya, heto ang ilang impormasyon na galing mismo sa akin para sa'yo. Ipinapakita ko sa iyo ang impormasyong galing sa orihinal na pinagkunan. Ngayon, ang susunod na clip ay aktual na footage. Isang tao ang nagre-record ng drone na pumapasok sa refinery habang nangyayari ang pag-atake. Ngayon, alam nyo namang ayaw ng YouTube sa ganitong mga clip dahil nagpapakita ito ng pinsala at posibleng may nasasaktan. Pero hindi tayo sigurado dahil malayo tayo. Pero kahit ganon, kung matutulungan nyo kami kahit kaunti, pindutin nyo ang like at subscribe button sa ibaba. Nakakatulong ito sa amin sa algorithm at magpapatuloy kaming magpakita ng ganitong klase ng content. Eto, panoorin nyo. Putang ina, ano bang sinasabi mo? May isa na namang drone na paparating. Tignan mo ngayon. Nagpapaputok sila sa lahat ng direksyon. Nagpapaputok sila mula sa lahat ng direksyon. Ayun na. Bam! Nakita mo ba yon? Grabe, putong ina. Puting ina talaga. Puting ina nitong lahat. Babalik kami. Yung susunod na clip, malamang siya pa rin o ibang tao ang nagre-record. Mula sa parehong lugar, binibilang bawat Ukrainian drone na lumalapit sa refinery. Pagkatapos, binibilang niya kung ilang drone ang napatumba ng Russian interceptor. Sasabihin ko, hindi maganda ang huling ratio para sa Russian air defenses. Tingnan mo na lang ang mapa mula sa bystander na ito. Ayan na. Buong refinery ay nagliliyab. 12 yon. Isa lang ang napabagsak at 11 ang nakalusot. Ganyan talaga. Ganito. Kaya sigurado akong tinatanong nyo ang halatang tanong. Kung alam na ng Rusya, 4 na araw na ang nakalipas o mas maaga pa, siguradong ang target na ito ang pinakamahalagang refinery ngayon, lalo na tinamaan ng iba. Madali mong masabing ito ang pinakamahalagang pasilidad ng pagpipino sa bansa. Bakit hindi ito ipinagtanggol? Bakit kulang pa rin ng air defense at tropa na nagbabantay sa mahalagang bagay na ito? Sobrang lakas ba talaga ng drone ng Ukraine? Kaya di mapigilan ng Russia? O sadyang hindi lang magaling ang Russia hulaan kung saan susunod na kikilos ang Ukraine? Well, baka magulat ka sa sagot. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang ibig kong sabihin. Ang sagot ay si Putin.
Natataranta siya, kaya nagsimula na siyang magtanggal ng mga air defense mula sa iba't ibang lugar. Kahit saan siya makahanap ng available na air defense, dinadala niya ito sa Moscow dahil gusto niyang protektahan ang sarili niya. Kung gusto mong maging mabait kay Putin, pwede mong sabihin na gusto niyang protektahan ang mga elite sa Moscow. Dahil alam niyang kapag nagalit sila, dun niya kailangang itigil ang digmaan o harapin ang kanyang pinakamalaking takot, ang grabidad. Kaya makikita mong tinatanggal ni Putin ang air defense sa iba't ibang lugar. Kaya mas maraming butas na pwedeng pasukin ng Ukrainian drone at missile para magdulot ng pinsala. Ngayon, gusto kong talakayin dito ang isang bagay na edukasyonal at interesante. Kung paano tinutulungan ng CIA ang Ukraine na isagawa ang mga pag-ataking ito. O siguro mas tama kong sabihin na kung paano tinutulungan ng CIA ang Ukraine na may isagawa ang mga pag-ataking ito ng mas epektibo. Alam nyo, matagal lang target ng mga Ukrainian ang mga refinery ng Russia. Siguro 10 hanggang 14 na buwan na ngayon. Kung ikukumpara mo ang mga video mula simula ng kampanya at ngayon, mapapansin mong may ilang pagkakaiba. Sa simula, nakakakita tayo ng maraming malalaking apoy at maraming pagsabog. Parang talagang nakakaaliw panoorin ang mga pag-atake noon. Hindi ko sure kung tama yon, pero kita mo talaga yung mga pagsabog na parang pelikula. Hindi na natin madalas nakikita yon sa mga bagong pag-atake at may dahilan naman para dito. Kasi may lumabas na ulat noong Disyembre ng nakaraang taon nang nag-explain kung paano tahimik na nagsimulang makipagtulungan ang CIA sa intelihensya ng Ukraine noong Hunyo ng 2024. At nagsimula silang makipagtulungan sa mga eksperto sa langis, malamang galing dito sa Texas. Pero mga eksperto sa langis mula sa Estados Unidos na alam talaga kung paano gumagana ang mga refinery. At alam din nila kung ano ang pinaka-importanting bagay sa refinery. Ibig sabihin, hirap ang Russia palitan ang refinery equipment na sinisira ng Ukraine dahil sa sanctions. Kung gagawa ka ng listahan ng kagamitan, may ilan na pinakamahirap palitan para sa Russia. Ang CIA ay nagtanong, paano kung imbes sa fuel depot ang targetin? Na oo, may pinsala rin sa Russia kapag sinira ang nakaimbak na fuel at ang depot. Pero kung tututukan mo ang mga kagamitang mahirap palitan at mahalaga sa refinery, kapag nasira mo ang kagamitang yon, hindi magagamit ang refinery ng ilang linggo o buwan. Napakahalaga nito, lalo na nung simula ng proyekto, kakaunti lang ang drone ng mga Ukrainyano. Kung limitado drone mo, piliin mo yung may pinakamataas na ROI, yung pinakasulit. Parang basic investing lang. Sa proyektong ito, matapos ang konsultasyon sa mga eksperto, napagdesisyunan nilang tawagin itong coupler. Hindi ko talaga alam ang ibig sabihin nito. Taga Houston ako, pero hindi ko alam paano gumagana ang industriya ng langis o pagre-refine. Hula ko lang, ang coupler ay palayaw ng mahalagang bagay. Alam natin kung anong tina-target ng mga Ukrainian. Ang opisyal na pangalan ng target ng mga Ukrainian ay Catalytic Cracking Unit na siyang larawan sa inyong screen. At itong bagay na ito ay mas mahirap palitan at nagdudulot ito ng magandang epekto dahil alam na natin na ang refinery sa Moscow na tinatarget ng Ukraine, sabihin na nating 2 linggo nang nakalipas ay hindi na gumagana para sa natitirang bahagi ng taon. Kaya mahigit 6 na buwan bago muling magbukas ang refinery na iyon. Maaring maraming dahilan dito, tulad ng kakulangan ng kagamitan ng mga Ruso. Hayaan nilang ayusin ang refinery sa 1 linggo kung may pamalit, pero wala. Kaya kailangan nilang maghintay. Malaking problema ito para sa Russia at lahat ng ito ay dahil, syempre, sa mga Ukrainians, pero pati na rin sa CIA na nakikipagtulungan sa mga Ukrainians. Dahil dito, nararanasan na yon ng Russia ang crisis. Kung gusto mong malaman kung gaano kasama ang sitwasyon, pakinggan mo ang babaeng ito na nagtataka kung bakit pa siya nakatira sa Russia. Itong bansang ito na napakaraming langis, pero hindi mo man lang mapuno ang tangke ng kotse mo. Bakit mabuhay? Paano masasabing matitirhan pa ang lugar na ito? Yan ang hayagan niyang tanong. Pakinggan mo. Guys, kinakabahan na ako. Wala na tayong gasolina. Matagal nang nakailaw ang low fuel light mula kahapon. Pupunta ako para mapakarga ng gasolina simula kahapon. Hindi ko alam. Una sa lahat,
Mataas ang presyo ng pagkain na ipinapataw ng Russia sa mga tao. Para sa lahat, bawat serbisyo, Para pati sa mga bayarin sa utility. at iba pa. Ngayon, di mo na mapuno kotse ng gasolina. Ano nang kalokohan ang mangyayari pagkatapos nito? Hihinto na rin ba ang mga sasakyan, putang ina? Ano na namang putang inang susunod? Mga nagtatrabaho sa pagbibiyahe o pagmamaneho? Ano ang dapat nilang gawin ngayon? Hindi ko maintindihan paano mabubuhay sa bansang to. Anong dapat kong gawin? Baka may makapagsabi sa akin. Pupunta ako at mapapakarga ng gasolina. Itinulak ng krisis na ito ang ilang mga Ruso na bumili ng mga kabayo. Sa ika-21 siglo, bumabalik sa nakaraan ang mga Ruso. Dahil ganoon kasama ang takbo ng digmaang ito para sa kanila. Ngayon, bago tayo pumunta sa usapan tungkol sa mga kabayo, kailangan muna natin ng mabilisang meme break. Alam kong gusto nyo ang mga meme na ibinabahagi namin. Kaya alam nyo na ang patakaran. Kung nagustuhan nyo ang meme, pindutin nyo lang ang subscribe button sa ibaba. Kung nakasubscribe ka na, pindutin ang like button. Tingnan natin ang mga nakakatawang meme. Unang meme ay mula kay YouTuber Jake Bro. May lalaking Ruso na nakapila sa gasolinahan. Sabi niya, "Sawa na ako. Ikaw na magmaneho. Pupunta akong barilin si Putin." Pagbalik niya matapos ang 2 oras at muling umupo sa upuan ng driver. Tinanong siya ng asawa, "Nabaril mo ba siya?" Sagot niya, "Hindi. Mas mahaba pa ang tila para barilin si Putin kaysa sa pilang ito." Sunod natin ang isa pa na medyo malungkot. Ang Russia na dati ay malaking exporter ng butil, bago nagsimula ang digmaan na ito, ay nakaranas ngayon ng 66% na pagbaba sa kanilang pambansang produksyon o ane ng butil, siguro. May larawan tayo ni Tucker Carlson na naggulat nang makita niya ang Aldi's sa Moscow, Russia. Hindi siya makapaniwala. Mga 2 taon na ang nakalipas ito. Sa tingin ko, dapat pumunta siya dito sa Texas dahil marami kaming Aldi's dito. Hindi ko alam kung meron nito sa labas ng Texas, pero sobrang dami dito. Hindi ko rin ma-imagine ang reaksyon niya kung papasok siya sa Buc-ee's. Heto na ang huling meme at ito ay talagang bastos, lalo na kung isa kang taong mahal ang Russia. May Zoomer, isang Gen Z mula Russia na bumabate at nagtatanong. Marami raw ang nagsasabing hahantong sa pagbagsak ng Russia ang mga nangyayari doon. Ito ang una kong pagbagsak ng bansa. Sa mga nakasaksi ng pagbagsak ng Unyong Sobyet, sabihin nyo nga kung ano ang matinong dapat gawin. Mag-ipon ng produkto, tubig, gasolina at iba pa. Unang pagbagsak ito. Malamang hindi ito ang huli kung magpapatuloy si Putin. Pero ito pa rin ang una. Ngayon, sa kasamaang palad, hindi lang ito biro. May mga tao sa Rusya na nakaranas ng Unyong Sobyet at ang pagbagsak nito. At napapansin na nila ang mga pagkakatulad sa nangyayari ngayon at sa nangyari noon. Kita mo, matapos mabuwag ang Unyong Sobyet, nagkaroon ng kakulangan sa iba't ibang bagay, pati gasolina. Habang nangyayari yon, isa ang Unyong Sobyet sa pinakamalaking, kung hindi man pinakamalaking, tagagawa ng gasolina o langis nang bumagsak sila. Marami nang napapansin ang mga pagkakatulad at may nagbahagi pa ng clip noong 1900 bago bumagsak ang bansa na nagpapakitang hindi na makabili ng kahit ano ang mga tao. Panurin mo ang clip at sabihin kung may pagkakatulad kang napansin. Halos 1 kilometro ang haba ng pila para sa 93 octane na gasolina. Gaano ka nakatagal naghihintay? Mga 2.5 oras na. Parang state of emergency ba ito? Hindi, normal lang ito. Hello, pwede mo bang sabihin sa akin kung may 76 octane na gasolina kayo? Wala. Pakiusap, huwag mo akong i-video. Nagtatrabaho ako at walang oras. Kausapin mo ang manager. Kaya parang emergency ba ito? Hindi ko alam kung anong klaseng sitwasyon ang kinasasadlakan natin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nagmaneho na ako kung saan-saan. Wala talagang gasolina kahit saan. Baka napunta lahat ng fuel sa anihan. Kung sa anihan napunta, maiintindihan ko pa. At gayon pa man, naging kakaibang tahimik ang lungsod. Wala nang turista at nawala na rin ang mga nangtitinda ng matryoshka na manika. Ngayon, ito ang nakaka-interes. Pagbagsak ng bansa, naging magulo ang dekada 90 sa Rusya. Kinukulimbat ng mga oligarko ang mga ari-arya ng estado. Binibenta ni Yeltsin ang anumang pwede para manatili sa kapangyarihan. At ang mga karaniwang Ruso, sobrang lumala ang buhay nila na nagsimula silang mangulila sa Unyong Sobyet, isang bansa kung saan wala silang mga pangunahing kalayaan
na itinuturing nating normal dito sa Estados Unidos. Ito ang nagbigay daan kay Vladimir Putin na nangakong magdadala ng katatagan matapos ang kaguluhan. Para siyang malakas kamay na leader na gusto ng Russia, o sabi ng marami, siya ang malakas kamay na leader na kailangan ng Russia. Kung tatanungin mo ang isang Russian na nabuhay noong siyam na po DS at 2,000 DS, sasabihin niyang noong umpisa, maayos naman ang pamamalakad ni Putin. Na yon, pwede mong sabihin dahil mataas noon ang presyo ng langis, marami siyang pera at kayang mag-invest sa bansa. Kahit hindi siya ganoon kagaling. Parang kahit sino kaya ang ginawa ni Putin sa unang dekada ng kanyang pamumuno, pero tingnan mo kung saan niya dinala ang bansa ngayon. Ang mga problema ng Russia ay dahil sa kagustuhan ni Putin na ibalik ang Unyong Soviet, pagsalakay sa Georgia, pag-aneksa sa Crimea, at pananakop sa Ukraine. Ngayon, wala nang langis ang mga Ruso. Pangalawa sila sa pinakamalaking reserba, pero kulang ang langis para sa sariling sasakyan. Kaya, papasok ang mga kabayo na nabanggit natin kanina. Sobrang tindi na ng krisis sa gasolina, kaya bumibili na talaga ng mga kabayo ang mga Ruso. Hindi lang na pag-uusapan, kundi ginagawa na nila. Pakinggan ninyo ito. At nangyayari ito mismo sa Moscow, kung saan ang mga taga-Moscow, ano nga ba ang tawag sa kanila? Mga Moskviano? Ay bumibili na ngayon ng mga kabayo sa Moscow, pati ang mga elite. Pakinggan ninyo ito. Gusto kong magkakabayo at sumakay tayo. Doon talaga papunta ang epekto nito. Ibig mong sabihin, totoong kabayo? Yung kabayo na kailangan pakainin ng dayame? Oo. Mas madali at kawili-wili ito. Sa tingin mo ba, magkakaroon na ng mga troika o mga ganun sa mga kalsada ng Moscow? Meron na at magpapatuloy pa rin, syempre. Gusto ko lang linawin na hindi ito hiwalay na anekdota na basta ko lang ipinapakita at pinalalaki ang issue. Pwede din nating tingnan ang mas malawak na datos mula sa Russian state media na sinasabing trend ito. Tingnan ninyo, ito ay ulat mula sa Russian state media na MASH. Ito ang kanilang sinabi. Tumaas ang benta ng mga Russian na nag-aalaga ng kabayo dahil sa krisis sa gasolina. Bagamat magastos mag-alaga ng kabayo, mas mura na ito ngayon kumpara sa palagiang pagpapagasolina ng SUV. Ayon sa ulat, mga 1,000 kabayo ang nailigtas sa katayan sa Russia habil sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Mas pinipipili na ngayon ng taga-baryo ang 4 na paa na hayop kaysa off-road na sasakyan. Dahil mas mura gamitin at pwedeng dalhin sa gubat, hayaang kumain ng damo at bumalik agad sa pagsasaka. Alam ng mga Russian na nakaranas ng dekada 90 na tuwing bumabalik ang bansa sa nakaraan, lalo sa ekonomiya, nagkakaroon ito ng sariling mga problema gaya ng tensyon. Laging mataas ang tensyon kapag nawawala ang lahat ng pag-aari ng mga tao. At iyan ang mangyayari ngayon sa Russia. May kaguluhan sa iba't ibang lugar. Tingnan mo, may mga nakapila sa gasolinahan at umiinit ang sitwasyon. Putang ina! Uy! Anong problema mo, putang ina? Anong problema mo, putang ina? Links, putang ina! Ngayon, may eksklusibong segment tayo mula sa members-only video. Kasama ulit si dating Navy SEAL Chuck Farr para ipaliwanag ang nangyayari sa frontlines. Tulad ng alam ninyo, ang analysis na ito ay eksklusibo para sa aming Basics Insider members. Kaya kung gusto ninyo ng buong detalye, pati ng iba pa naming members-only na content, pwede kayong maging miyembro ngayon din sa pamamagitan ng pag-click ng join button sa ibaba o pagpunta sa basicsinsider.com. Ang suporta ninyo ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang ganitong uri ng independent na coverage. Walang private equity o ibang may-ari. Kami ay pagmamay-ari ng mga nagtatrabaho sa channel. Kaya mahalaga ang suporta ninyo. Heto ang preview ng content. Alam mo, ang napapansin natin ngayon ay mas madalas nang nagpapadala ang Ukraine ng maraming drone laban sa isang target. At para ipakita ang kakayahan ng payload, makikita mo na nababasag ang mga pader na gawa sa ladrilyo. May iba-iba rin silang payload para sa mga drone at dito makikita natin na buong bahay ang nawasak. Kaya may mga incendiary at may mga explosive na warhead para sa mga drone. Sa unang clip, may sundalong hilagang Koreano na nagpabagsak ng drone at pagkatapos ay nilapitan ito.
At heto naman ang isang lalaki na sa kung anong paraan ay napabagsak ang isang drone at nakalimutan niyang may digmaan at armado ang bagay na ito. Kaya mga bata, kung makapagpabagsak kayo ng first-person drone, huwag ninyong tularan ng ginawa ng lalaki nito. Kaya yung bagay na yon ay bumagsak na, hindi na ito lumilipad. Pero ang camera nito, ang mga electronics at lahat ng iba pa ay naka-on pa rin. Kinukunan ito ng video ng ikalawang drone na nagsasabi sa una, pasabugin ang warhead mo. Kaya may ilang iba pang mga video na kagaya nito, kung saan may mga taong lalapit sa isang bumagsak na drone. At muli, karamihan sa mga ito ay may lamang shaped charge na mga warhead. Kaya ang charge ay nakaayos sa isang particular na paraan, pero mayroon din itong blast fragmentation. Kaya maglalabas ito ng isang explosive jet na anti-armor, pero magpapasabog din ito ng fragmentation material sa lahat ng direksyon. Ano ang pinakamahusay na paraan para harapin ang mga drone kung nasa larangan ka ng labanan? Kung mapabagsak mo ito, dapat mo itong ituring parang di sumabog na artillery shell. Tama? Lalayo ka dito at tatawagin mo ang isang tao na marunong daw sa ganitong mga bagay. Sa tingin ko, aatras ako ng 300 metro at babarilin ko ito ng tracer round na malamang ay magpapasabog dito. Pero ulit, alam mo, ang mga military high explosives ay sobrang matatag. Halimbawa, pwedeng may malaking bloke ng C4, kung barilin mo ng ordinaryong bala, walang mangyayari. Kailangan ng sabay na pressure at init para sumabog ito. Kaya kung barilin mo yung bumagsak na drone gamit ang armor-piercing incendiary na bala, malamang sasabog yon. Pero ang dapat gawin ay tumakbo palayo dito. Isa pa, gusto kong ituro ang situational awareness ng taong ito. Binagsak niya ito at nagkaroon siya ng tinatawag naming target lock sa SEALs. Interesado lang siya sa drone na ito. Hindi niya tiningnan ang paligid, kaya di niya napansing kinukunan siya ng isa pang drone, di ba? Kaya dapat alerto ka at laging tumingin sa paligid, tama? Yan ang punto namin. Maging alerto sa paligid.